Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Risa Hontiveros ang palusot ng Chinese Embassy sa Maynila na bahagi ng people-to-people cultural exchanges. Ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese national sa Tuguegarao, Cagayan. Ayon kay Hontiveros, kung totoo ang sinasabi ng China ay ang pinakamagandang promotion ng people-to-people exchange ay ang magandang pakikitungo sa West Philippine Sea upang masasabing magkaibigan ng China at Pilipinas. Kitang-kita ng buong mundo kung paano tayo binubuli ng China at binobomba ng tubig ang ating mga rotation and resupply ships patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ni Hontiveros, maghahain ito ng resolution ng pangpaimbestiga ng pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan para ng mga opisyal ng Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at ang Commission on Higher Education o CHED. Ang Cagayan ay isa sa mga lugar kung saan magtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site ang Amerika. Nagpahayag naman ng kahandaan si Senador Francis G. Escudero ng Senate Committee on Higher Education na pangunahan ng investigasyon sa oras na sa kanyang committee marifer ang ihahaing resolution. Bagamat sa ngayon ay tiyak meron ng investigasyon ay sinasagawa dito ang Commission on Higher Education. Para kay Escudero, dapat ay magkain ng reklamo ang mga nag-aakusa tungkol sa diploma for sale. Ito yung sinasabing may mga Chinese students na nagbabayad hanggang 2 milyong piso palabasin lang natapos na sila sa pag-aaral sa kolehiyo. Nauna ng pinawi ni Cagayan Governor Manny Mamba ang pangamba sa pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan dahil dumaan ang mga ito sa pagproseso ng Bureau of Immigration at CHED. Itinanggi nitong libo-libo sila na nasa Cagayan ngayon dahil sa pinakauling record ay may na 400 mga postgraduate students ang naka-enroll sa St. Paul's University sa Tuguegarao City, Cagayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino.